Hello, ituturo ko po sa inyo ang tamang paghugas ng tools and equipment. Unang-una po natin gagawin is banlawan po natin ang ating mga tools and equipment sa ating pagluluto. Katulad po ng ginagawa ko sa video. Kailangan po natin ingatan din po, safety first. At dapat po ay maayos ang ating pagbanlaw. At second step po ay sabunin na po natin ang ating mga tools and equipment. Unahin po natin ang baso. Kailangan po natin siya unahin kasi po ginagamit po natin itong inumin. Ginagamit po natin siya sa ating pag-inom ng tubig. At sumunod naman po dito ay kutsara. Kahit po sa ating pagsasabon ng ating tools and equipment ay dapat po din natin malaman ang pagkasunod-sunod ng tamang paghugas ng ating tools and equipment upang ito mapadali. Sunod po ay ating plato. Yan, katulad po ng ginagawa ko sa video. Siguraduhin lang pong malinis at wala po kayo nakaligtaan. At sunod naman po natin ang ating kutsilyo. Yan. Tapos sunod po natin ang ating tong o ang ating ginagamit pang prito or panggawa ng pagkain. At ang huling-huli ay ang ating chopping board o cutting board, na kung saan naman dito tayo naghihiwa ng mga kung ano-anong panglahok na ginagamit natin sa pagluluto. At banlawan ang ating kamay at tanggalin ang sabon sa ating sponge. Then ating pong babanlawan ang ating mga nasabunan na tools and equipment. Uulitin lang po natin ang procedure katulad kanina po. Uunahin po natin ang baso. Lagi po natin uunahin ang baso. Sunod po ang kutsara. Then plato po. At sunod po dyan ay kutsilyo. At ang tong. At ang pinakalas po ay ang ating chopping board. Hello guys, dito naman po ay gagawin natin ang tamang pagsasanitize ng ating tools and equipment. Lagyan natin ito ng mainit at idampi natin ang ating kamay kung ito ba ay nakakapaso o hindi. Lagyan natin ito ng Sunrox o ating bleach. Hindi naman po gaanong kadami, sakto lang po. At saka po natin ilagay ang ating mga tools and equipment at ibabad lang po natin sila katulad po ng nasa video. Then hugasan po. Unang-una po ulit ang baso, sunod kutsara, plato, kutsilyo at ang ating tong. Then ang pinakahuli naman po sa atin ay ang cutting board o chopping board. Ayun lang po. At pagkatapos po natin itong isanitize at atin naman po ito nating papatuyuin. Pupunasan po natin ng malinis na tela ang ating tools and equipment upang ma-storage na po, mailagay na po natin siya sa tamang lagayan upang hindi na po ito kapitan ng bakterya o kahit ano po mang dumi sa ating tools and equipment. Yan. Katulad po sa video, uulit-ulitin lang po natin ang procedure. Unang-una po dito po sa video na ito po ay ako'y nagkamali. Nauna ko po ang chopping board. Lagi po natin alamin ang tamang procedure na dapat po sa huling-huli ang chopping board or cutting board. At ayun lamang po sa uulitin. Maraming salamat sa panonood ninyo.